Guys, Mami Park is here. So, pasensya na po kung medyo parang nanggaling ako sa langit, may liwanag, ano. So, ito lang po kasi yung pinaka-the best spot na po pwede akong makapag-feature at makapag-vlog sa ating napaka-importanting topic for today's video. So, Happy New Year again, mga kasari, no, mga ka-taxpayer. Maraming salamat po sa buong taon ng 2025 na pagsasama natin na patuloy kayong sumusuporta at nanonood at nagpapalakas ng loob ni Mami Park para magpatuloy sa ating mga aralin. Maraming salamat po sa inyo. Pero, syempre, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at isa sa atin, part ng journey ay ang pagre-renew ng ating business permit sa ating municipality. Ito ay part ng ating journey. Ito ay part ng ating pagnenegosyo para sa matiwasay at maayos na pagnenegosyo sa buong taon. Kaya naman, ito ang video na to para sa mga bago na magpaparegister at sa mga magre-renew. Aking mga regular viewers, pwede kayong manood dyan kung kayo din ay katulad ni Mami Park na complied sa ating municipality, business registered, and then saka tayo mag-shoutout, saka tayo mag-aaral pa ng ibang topic kung kaya pa ng oras natin. Uunahin lang natin ang topic na to kasi napaka-importante nang malaman nyo ito dahil sa Monday, magsisimula na ang ating journey sa gastusan pagdating sa pagre-renew or pagko-comply or yung compliance natin para sa ating business permit. Sa mga new na mga magpaparegister ng business nila, ano ang inyong mga requirements? Unang-una ay ang DTI, no, business name nyo. Pangalawa ay ang barangay permit. So bakit nauna ang DTI bago ang barangay? Review to. Unang-una, para kapag binigyan tayo ng barangay certificate or barangay business permit, mailagay na ang pangalan ng ating negosyo. So, halimbawa, Mami Park Store or Mami Park Sari-Sari Store. So, meron na tayong legal business name dahil halimbawa, na tayo sa DTI and then pupunta na tayo ng barangay. After ng release ng ating barangay, we go na sa municipality. So, ano pa muna ang mga list of requirements sa ating municipality? So, ito depende sa munisipalidad na panukala, no? Hindi lahat ay mahigpit at hindi rin naman lahat ay maluwag. So, ito yung medyo in general. So, kapag new ka, ang requirements mo ay yun ngang tulad ng DTI, barangay, kung hihingin, and then, syempre, yung establishment, kung ikaw ba ay nagre-renta, required muna na unang ma-renew or unang mag-register ang iyong landlord, ang business ng landlord mo na parenta bago kayong mga renters. Iyon muna ang i-require. And then, kailangan din ng owners, yung landlord natin ng consent letter. And then, picture ng loob at labas ng establishment or ng tindahan mo. Kung sarili mo naman ang establishment, so yung iba nang hihingi pa sa munisipyo ng titulo, copy of title ng lupa or kaya naman ay yung certificate na yung building mo or residential man yan, kung yan ay bayad ba ng amilyar, walang problema, walang record na meron kang unfinished business, no, between your property, your real property and the municipality. So nire-required yan. And then ngayon po kasi, mostly na ng mga municipality, para magkaroon po sila ng mas justified at mas makatarungan na pagpapataw ng buwis sa atin dahil hindi naman lagi tayong natatax map sa dami nating nagnenegosyo sa isang bayan, ano. Yung iba pong mga municipality at halos lahat sa buong Pilipinas, nire-required na po to pass an ITR or yung income tax return natin. So, Mami Park income tax return meaning meron tayong ipapasa na galing sa BIR. Kasi ito yung nagpapatunay na tayo ay nag-declare ng ating gross sales sa buong taon. So kaya yung ibang mga municipalities, ito yung pinakamatibay at pinakamagandang basihan para din sila ay magpataw sa iyo ng buwis. Yung iba naman, paano kung hindi naka-BIR? So merong considerations at iyan ay depende na sa munisipyo nyo kung ano ang policy. Okay? So sa ITR kasi, syempre, naka-declare doon ang ating gross income. Gross yun, guys, pag sinabing gross, yung total sales lang, total sales receipts. And then, ang ITR na yan ay, pagka-individual ka, 1701 form. Minsan naman ay 1701A. It depends po kasi kung ikaw ay individual pero mixed income ka. So, hindi ko na palalawakin ang discussion pagdating sa ITR. Basta po yun ay isa ngayon sa requirements ng munisipyo for renewing your business permit or even new.
Okay? Hindi naman po matatapos lahat ang hanas dyan pag naipasa mo na yung mga kailangan mong mga papel, yung mga list of requirements, no? Ito ay halo na both new and renewed. Kasi po, syempre, dadaan tayo sa bawat ahensya ng ating munisipyo o ng ating bayan. So, ano-ano ba ito? So, dati po kasi, tulad sa part ko, dati po, mahirap ang part namin na magpapirma sa mga bawat ahensya na kailangang ma-involve doon sa para makakuha ka ng business permit kasi layo-layo po. Unang-una na po, ang aming fire department ay malayo po sa munisipyo. Pangalawa, ganun din naman, hindi sobrang layo pero malayo pa din, mamamasahe ka pa rin or maglalakad ka pagdating sa sanitary. Kung baga ba ay napakahirap. Hindi katulad yung sa mga engineering department, no, sa mga building ay nahandoon mismo ang ahensya sa part ng munisipyo. So, dahil po nag-a-adapt na ang ating mga munisipyo para sa makabagong paraan at mabilis na at pagiging convenient na comply sa ating business permit, ay nagkaroon na ng one-stop shop or one-stop system. Halimbawa ay pagpunta mo ng munisipyo at magre-renew ka, dala mo na din yung mga nasa list of requirements na nire-require nilang dalhin mo. So, syempre, ay yung pagpasok mo doon sa opisina ay nahandoon na lahat ang mga ahensya para pumirma. Dahil ang fire department kailangan makapirma at bibigyan ka din ng certificate niyan. Ang sanitation, ang treasurer, ang engineering department dahil para doon sa building code, para doon sa building na kung talaga bang sumunod yan sa standard at walang unfinished business na naitayo ang pinagtitindahan mo. Whether it's commercial, whether it's residential, or anuman pa yan. So anyway, doon tayo mag-focus sa fire department kasi medyo mahigpit ito at saka may mga karagdagang nire-required na gastos, no? So sa fire department, ire-require kanila to have a fire extinguisher. So yan ay ayon sa ating amended law, no, ng Fire Code of the Philippines, ang RA Republic Act 9514 na nagkaroon ng revised, no, noong 2019, ay required na ang mga lahat ng establishment at commercials, both commercials man yan, either commercials or residentials, ay i-required ka na magkaroon ng fire extinguisher. Kasi di ba pag nagtatayo ka na ngayon ng bahay man yan or building man yan, commercial building man yan, syempre kukuha ka ng permit din sa engineering department, no, sa building department ba kung tawagin yon or ano man pa na ahensya yon, ay syempre nire-required ka na kumuha ka din ng certificate from fire department. Okay. So, kay fire department, i-required ka na magkaroon nito. So, kung sa previous life mo, meron ka ng existing na tangke, so maaari naman itong refillan na lang. Pero kung wala, lalo kung new application ka, syempre bibili ka. So kapag bibili ka, kasama ang tangke, medyo may kamahalan, nasa less than 3,000 din, ganyan. Pero kung meron kang existing at nasa good condition siya, ay re-refillan na lang yan. Pero with the inspection and approval of fire department. So, kailan ba? Ang tanong, kailan ba natin pwedeng i-refillan, palitan ang ating mga fire extinguisher? So if you can see here, I have 2 fire extinguisher. Pero hindi sa akin to. Ito po yung sa akin, nagamit na. Mami, nagkaroon ba ng sunog dyan sa inyo? Mamaya ang kwento. Okay, so ito naman po, hiniram natin kay Ate Butika, yung isang nangungupahan na butika dito, kasi for the demonstration. Okay? Palakpakan natin ang ating Ate Butika at binigyan tayo ng pagkakataon na mahiram ang kanyang fire extinguisher. Kaya ako ingat na ingat. Okay. So, ayon sa batas, at bahala na kayong maghanap dyan, ha? Ayon sa batas ng Fire Code of the Philippines, no, sa atin, dito sa Pilipinas. So, maaaring mapalitan ang tangke. Kung kailan natin papalitan ang tangke, ito ay simula ng na-manufacture. So, dito po sa baba na ng part ng tangke natin, ay may naka-emboss po dyan na kung kailan ito nagawa, kung kailan na-manufacture, itong mismong tangke. So, usually, it takes 5 to 6 to 10 to 12 years bago mapalitan ang ating fire extinguisher tank. Kasi depende naman po ito kung gaano na nasira. So, kapag po loose na ang ating pressure handle,
ewan ko, pressure handle ba tawag dito, o basta hindi tayo masyadong perfect. And then, halimbawa naman po, ang ating hose ay deteriorated na, parang nagka-crack na, so syempre hindi na siya magiging effective na gamitin. Kapag po may mga dents na pingkog, so kailangan na po siyang palitan. Whether na-consume mo man yung 5 to 6 to 12 to 10 to 12 years, whether na-consume mo man siya or hindi pa, basta nagkaroon ng physical damages, this is required to replace a new one. Okay. So, ngayon, ang tanong naman ngayon, Mami Part, taon-taon, meron pong nilalagay dito, 'di ba po, kung magpapa-refill na tayo. Bakit po isang taon lang ang expiration? Hindi naman po nagamit. Good condition naman po. Tulad nito. Last year, ito ay binili ni Ate Butika. Hindi ko alam kung nirefillan to o bagong bili. So, para malaman natin na in good condition pa ito, so syempre dahil magkakaroon na ng renewal, 'di ba? Nang hindi ka ma-aprobahan ng business permit, di mare-renew kapag ka hindi tayo pumasa kay fire. Mami, Part, di naman 'to nagamit, no? Unlike nung isa nagamit. So mamaya ako kwento ba't nagamit 'yon. Okay. So, okay naman ang handle, ang pressure handle. Yung kanya pong parang kala mo relos dito na monitor, nakagitna po doon sa green. May green po yan dito nakagitna. Hindi naman po siya too low or too high. Permis lang siyang nakagitna. So, in good condition siya. Para kasing ano yan parang yung ganon sa orasan. Paano ba sabihin yun? Parang, basta yan. Tapos, ayos naman po ang hose. Handito pa rin ang safety pin niya. Naka-attach pa rin. Heto po ang kanyang sealed na handyan pa rin. Sa madalit sabi, in good condition, hindi siya nagamit. Magre-renewhan na ng business permit. At syempre, kailangan mo ng fire certificate from Bureau of Fire Department sa munisipyo. Okay. So, ito po ay ipa-i-inspect mo. Even though, isang taon ang nilagay dito na expiration. Kasi, in good condition pa siya. Pwede pa siyang magamit kung sakaling kailangan na. So, hindi siya talaga literal na expire. Kaya lang, nire-required yon, ang pagkakaalam ko, kaya nire-required, kasi just in case na magkaroon ng pagluwag, pagka too much low or too much high ng pressure ng ating fire extinguisher, suddenly ay medyo nag-loosen ang ating pressure handle, ganyan, or merong naging problema. So, dadalin mo yan para inspect nila at makapasa at hingan mo ng panibagong certificate. This can also bring to where you refill or avail this fire extinguisher na yung mga agent or mga seller na authorized. So, they can issue you a certificate na pina-inspect mo to sa kanila at ito ay still in good condition at babaguhin nila ang expiration date again. So, alam niyo po ba si Mami Part, hindi ako aware dyan. Until one time, bigla na lang meron akong napanood na information tungkol dito sa fire extinguisher. So, talagang sobrang nagpunta ako dun sa comment kasi ang dami din palang nagoyo, ang dami ding nalito at na para bang renew sila ng renew, in good condition pa pala ang kanilang fire extinguisher. Ang kailangan lamang ipa-inspect na hindi na kailangang refillan ulit dahil in good condition pa din, no? Kailangan lang ng certificate na nagpapatunay na okay pa siya at ma-renew ang kanyang expiration date. Kaya po nilalagay 1 year expiration date lang. Pero po pwede siyang maiayos ulit. Yung kumbaga ba ay ma-update dahil okay pa ang ating fire extinguisher. So, yon. Kasi yung gastos, napakahirap. Alam niyo po kung bakit? Magkano din ang magpa-refill? Nasa 800, nasa 1,200. So, taon-taon na lang tayo laging nagkakaroon ng gastos na extra. Bukod pa doon sa babayaran nating 500 na certificate ng nai-issue sa atin ng Bureau of Fire Department, di ba? Yun naman pala, we're not aware na hindi naman pala kailangan basta-bastang refillan. As long as it's in good condition, ang kailangan lang natin ay humingi ng certification at pa-inspect natin na ito pa ay still good to use in the future. No? So, pwede na rin na ang mag-issue nito ay kung saan natin nabili. So, usually, kapag wala tayong alam na mga authorized seller and dealer nito ng mga fire extinguisher, usually ang ating munisipyo or ang ating fire department ay minire-refer sila na accredited nila ng mga businesses na
nagtitinda nito, nagbi-business nito, na usually ay pupuntahan ka sa establishment mo, ipipick upin nila yan, and then verifillan, and then ibabalik sa iyo. Kasi kami dito, ang requirements, pipicturean na okay na to, goods na to, isasend sa messenger ng fire department. But wait. There is objection of the rules, no? Sino ba yung nagsabi na yun na gusto yung objection of the rules? So, ang objection of the rules naman diyan ay hindi naman forever, na porket hindi natin nagamit, hindi natin nagalaw, no? Ang feeling natin is still in good condition, hindi forever na ganon. So, syempre, up to 3 years, no? Na pupwedeng hindi siya refillan. So, it depends upon the inspection's decision. So, kaya nga may tinatawag tayong yearly inspection. Actually po, meron nga po ditong nakalagay. Dito na. May laman yan eh. Dito, yung sticker na kung saan doon kung sino yung nagtitinda nito, and then meron ditong nakalagay na mga months. Kasi, mas maganda, monthly talaga ang inspection nito. Tapos, meron niyang date of expired, and then remarks, and then signature. So, kaya, meron po yung naka-attach dyan. So, hindi po forever naman, no? Baka naman, porque sinabi lang ng Mommy Park na hindi tayo required na mag-renew yearly, basta hindi nagamit at in good condition pa rin ang lahat ng paraphernalia dyan, masyado na tayong naging kampante. So, usually, up to 3 years na hindi nagagamit, pwede nang refillan. Kasi, syempre, iyan ay merong liquid sa loob. So, maaaring matuyo, maaaring, actually, sila ang nakakaalam. Kaya may yearly inspection. So, that is the objection of the rules. Okay? So, wag masyadong isipin na forever na ang tipid. Okay? So, wag na nating hintayin na halimbawa na-avail natin to after 7 years nagamit. Hanggat maaari nga, huwag nating hilingin na magamit yan, di ba? No? Okay lang mag-refill, no? Kahit every 3 years. Basta, huwag lang nagamit. Di ba? Kasi, alam niyo na ibig sabihin ng ina nyo. So, may idea na kayo na hindi pala kailangan taon-taon renewin kung in good condition ang ating fire extinguisher nang tayo ay makatipid. Kasi ako din walang alam talaga noon, nagoyo talaga ako. So, nung malaman ko naman yan, it is about time naman na kailangan na talagang refillan ko to. Kasi nagamit ko ito, if I'm not mistaken, last year. Nagamit, hindi nagkaroon ng sunog dito, kundi may possible na mangyari. Kasi, meron po kaming kapitbahay dito sa likod na nagsiga siya sa likod mismo ng establishment ni Butika. Lumaki yung apoy, ang laki ng usok, ang kapal ng usok. Meron po ako ditong bintana sa may kusina. Dumalabas na po yung usok niya. Tapos nakikita na dito sa harap ng mga tao na yung usok na maitim na makapal ay nag-overlap na sa bubong. So, hindi po kasi aware ang lahat ng tao kung gaano po kadelikado yan. So, nagalit ako, nagkaroon ako ng kaaway, di ba? So, ginamit to ni Daddy Park to help na mabilis maapula ang apoy. Kasi po, kung kayo po ay umaattend ng fire drill, importante po talaga ang umaattend ng fire drill. Alam niyo po, ako pa yung nagsasabi sa munisipyo, sa fire department, na kailan ba magkakaroon ng free fire drill? Kasi gusto kong umattend. Alam niyo po kung bakit? Napakarami yung matututunan doon. Kasi naalala ko nung college ako, yun yung first time na encounter ako ng fire drill na sa school namin. Nagpunta ang mga taga-fire department of Pandi. So, ang system pala, na kahit wala sa iyo ang sunog, pero katabi mo ang may sunog, and then, kahit pader yan, concrete, bakit nasusunog at nadadamay pa rin? It is because yung init, kapag ang init ay na-absorb na ng mga pader, doon nagkakaroon ng spark at ng apoy. So, kaya nagkakaroon ng damay-damay na yung isa lang na unit ang nasusunog pero nadamay yung mga katabi or yung mga malapit sa kanya. Kasi, yung init niyan ay nagpo-produce ng fire. So, kaya nagamit ito para masiguradong mas mabilis maapula yung apoy na hindi tubig lang ang aasahan. So, kung aware din kayo na kapag nagkaroon ng sunog sa lugar nyo, halimbawa kapitbahay nyo, tapos may pader kayong pagitan, di ba? Pero ang laki ng apoy at yung init talagang umano. Unahin nyo ang babasain nyo, ang bubuhusan nyo ng tubig, wag muna yung mismong na umaapoy na establishment o bahay man yan. Unahin yung basain ay yung namamagitan sa inyong mga materyales or pader.
para yung init ay hindi ma-absorb ng mismong bahay nyo or mismong building or mismong establishment, nang sa ganon ay hindi kumalat yung apoy. Unahin munang basain. Halimbawa, naku po, nasusunog yung katabi natin. Naku. So, basain na ang mga pader natin. Basain. Bago ma-absorb ng establishment yung init niya. So, iyan yung isa sa natutunan ko sa fire drill. So, nakikinig ang ina nyo, di ba? Taray. Good student. So, yun lang naman. No? Yun lang naman. Meron ako nakita sa Facebook na may sunog yung kapitbahay nila tapos may pader. Pero yung teenager, ang una niyang binabasa ay yung pader nila. No? Tapos may nagko-comment doon. Tanga daw yung at yung pader daw ang binabasa, hindi naman dapat ang buhusan daw ng tubig ay yung mismong umaapoy na bahay na kapitbahay. Ang reason kasi noon, para hindi ma-absorb ng pader ang init at ma-absorb ng panid ng bahay nyo mismo yung init at magkaroon ng spark na magkaroon ng pagkalat ng sunog. So, yun kasi yun. So, pag wala kang alam, tapos nagko-comment ka, tapos yung pala, syunga ka. Nagmarunong ka. O, diba? So, yun lang naman. So, hindi perfect ang aking information, but as much as I can, ay nabigyan ko kayo ng idea para makatipid kayo. So, napaka-importante nito, mga kasari, para may alam kayo. At kung sakaling merong libreng fire drill na inilulunsad or ibinibigay dyan ang munisipyo from fire department sa municipality natin, umattend tayo. Kasi napaka-informative niyan. Malaking bagay yan na makatulong na meron tayong kaalaman. Hindi naman natin kailangan magtapos ng 4 na taon para maunawaan natin kung paano apulahin ang apoy, kung paano natin matutulungan ang ating mga kapwa na kung sakaling magkaroon man ng sunog. Kasi syempre, alam naman natin ang Pilipinas ay fire hazard tayo dahil mainit dito, no? Tropical country tayo. Anyway, so siguro ay may idea na kayo sa ating vlog for today at para makatipid kayo dahil baka hindi nga kayo aware dahil ako dati hindi rin ako aware until one time na may napanood na ako, may nabasa ako na tungkol dito sa ating fire extinguisher. So, to God be the glory, no? Kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kaalaman. At kung alam nyo na itong sinasabi ng Mami Park, ay mag-comment na lang kayo dyan at magbigay kayo ng karagdagang information na makakatulong sa ating mga kasari. Okay? So, hindi lamang ito sa pagtitipid. Makakatipid tayo, hindi lamang yan. Kundi dahil para tayo ay magkaroon ng kaalaman kahit konti tungkol sa pagpe-prevent ng apoy. Alalahanin natin, start na ng Fire Prevention Month. Actually, usually nagsisimula yan March. Pero syempre, tayo sa Pilipinas, hindi naman namimili ang sunog kung biglang mangyari ang aksidente. So, kaya ngayon pa lang, ay kailangan ay handa na tayo, aware na tayo. No? So, mag-shoutout na tayo and mag-discuss pa tayo ng iba nating topic. So, inuna lang natin ito para sa mga magre-renew ng business permit. Okay? Update sa atin. So, ang ganda pa rin, ang ganda na naging sales natin. Hindi man sobrang napakalaki, pero malaki na ito. Isa na ito sa malaking sales natin simula nung nag-start ang ating Tumabels, no? So, to God be the glory kasi marami talaga tayong na-accomplish na mga bayarin, and then maganda ang stock natin, nakaayos ang level ng stock ng ating tindahan. So, sana kayo din, no? So, tayo ay mag-shoutout sa ating mga avid viewer na laging nahandyan para kay Mami Park na tayo ay laging wina-watch. Okay? Arlene Gonzalez, sabi niya, December 31, 12K lang sales namin. Tas January 1 naman, 22K. Pero masaya na ako. Malaki ang sakop na customer ni Mami Park. Nakaka-sales lang ako ng malaki pag fiesta dito sa amin, 42K, just one time. Hehehe. Happy selling, Mami Park. Masaya pag malaki ang benta. Then, Teresita Baron, hello, Mami, thanks sa sagot. Arlene Gonzalez, wow, laki ng sales. Sabi din ulit ni Arlene Gonzalez. Mira Samiliano, Happy New Year, Mami Park. God bless all. Ellen Pilar, opo, gagawa ako ng paraan para makafollow sa'yo. Love you, Mami Park. So, follow nyo ako sa aking Facebook account, Mami Park. Yung aking ang profile. At, syempre, ang aking official, Mami Park 24 official na TikTok. So, nahandyan naman din yan sa ating YouTube channel, nakalink. No? Nakalagay dyan yung ating link.
Okay? So, ilalagay ko din sa description ng video na ito. Follow nyo naman ako. And maraming salamat po sa mga nag-order ng ating pinromote ng mga produkto from TikTok. So, next, Mami Park started earning commissions. However, hindi naman ganun pang kalaki. No? But, getting there. Kasi doon naman nagsisimula, di ba? Sa maliit muna. So, ang mahalaga ay consistent tayo. Okay? Thank you, Ma'am Ellen Pilar, no? Maraming salamat po. Yung anak niya kasi yata ang na TikTok account ang pinafollows, ang nag-follow sa akin sa TikTok. So, yan. Helen Bosio, Happy New Year. Ma'am, daming stocks mo, siguradong winner sa benta. Amira Samiliano, again, sabi niya, mashallah naman, si bless ka ng 2026. Hi, thank you rin po, no? Salamat. Sana nga po. Dahil, pahirap din ang pahirap ang buhay. Marunong lang magdala ang ina nyo, pero sa totoo lang, nahihirapan din ako at nai-stress. Hindi nga lang tulad ng dati, no? At least ngayon, kahit papaano, nakukuha na natin umiti at laging isipin ang bright side of life at kung meron ng mga dilema, mga minor problems, no? Kaya na natin gawa ng paraan yan. So, thank you, Ma'am Amira and Jacqueline Abad, mabait ka kasi madam, sabi ni Jacqueline Abad. Salamat po. Pag feeling ko hindi naman ako mabait, saktuhan lang. Para kasing feeling ko maldita nga ako. Pero thank you sa compliment. Roro Chen, Happy New Year, Mami Park. Happy New Year. Winnie07, good morning, Mami Park. Happy New Year. Happy New Year. Odna Lore, Mami Park, good morning po. Makikibalita lang po sa mga gin bilog kung may pagtataas din. Salamat po. Dito po sa amin, 700 per case ng RH 500. Grabe, ang mahal, ano? Dito, 680. So, wala po akong naririnig na pagtataas, pero try nating makibalita. Kasi, ang alam ko, last year, nagtaas na ang gin. No? Nagtaas na last year ang gin. So, I'm not so sure kung magtataas ulit. Pero last year, nagtaas na ang gin. Okay, next would be yun lang yung nag-comment. So, shout out to Ma'am Malu Aguirre, Ricky Anuevo, si Ma'am Rowena na from Japan. Hindi ko na maalala yung iba pa, but shout out to you, no? The full-time ma'am, sino pa bang mga naaalala ko? Basta yung mga yon, no? At lahat kayo at lahat ng mga viewers ni Mami Park all over the world, maraming salamat po. So, paano? This is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. Fighting! Bye!